Ay hindi kasi wala tayong Alin? masyadong river, eh. Hindi yung natutuwa ako dun sa Drawbridge? drawbridge yung umaangat. Ah, Gano'n yung bridge sa Miami, oo. Ayun, puwede rin yun kung saan? magkaka-drawbridge kasi hindi sa Pasig River. Yung Pasig, Mas magagamit yung Pasig River. Kung kung mas magagamit gagamitin, yung Pasig River, babawas sa kalye, oo 'no, 'di ba? oo. So, parang mas i-push na maging daanan Hmm, niyang Pasig River. Kasi meron, eh, may pa oo nga, Manila, oo nga. eh, sinakyan nila John Lloyd. Tsaka ano 'no, magamit ang port sa kanila, hindi tulad Mm, sa'tin na 'di ba, mm, Manila Bay nga 'di ba port dati 'yan? oo. Kung gagamitin 'yan, Ewan ko, pero ayun nga, alam ko parang port dati 'yan, eh, parang baksakan talaga. Kaso mm, nga lang, alam ko kung sino mang president yung nagsabi na aayusin niya 'yan, si Duterte ata, eh, na yung Dinolomite, oo, 'di ba kasi Dinolomite na ang siya ganda ngayon? kasi sana nun kasi kung magiging port yun, yung alam mo yung mga truck na nanggagaling Batangas, Mm. dun na yun, eh. Oo, 'di ba? Rerekta na yun Eh, di dun, ang eh. daming Bawas ang nabawas sa traffic ano, nun, oo. oo, bawas Bawas din yung traffic aksidente ng truck ng truck, related, 'di oo, ba? totoo. So Ilang ano, ang daming maliligtas na utak sa kalye. oo. Ang Imbis na daming ano, nag-splat sa kalye, oo, mag-i-splat sa oo, sea, gano'n. makakain ng mga isda. Oo, Oo, ta's 'di ba? lalago yung mga isda Lalago ngayon. ngayon ng mga isda. Tatalino Ayos. pa sila, kasi utak, eh, Oo. 'di ba? Hindi lang puro utak ng mga ano yung tayong kumakain, sila rin dapat Oo, kumakain rin sila ng utak. dadami ang ano, French Dinakda horn fish. Yun yung ba may yun? ano, Yung may gano'n. ayun ang ano yun, nandidiri ako dun sa isdang Bakit? parang may tumor, eh. Kita mo, gano'n kalawak ang Sorry. puwedeng mangyari. Dahil lang sa nagka-drawbridge. Dahil lang sa pangarap namin magka-drawbridge. Drawbridge, French Naging horn. Boy sa tabak, pusang gala. Yeah, yeah, check it out. 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 Episode 29. Ito ang row 4. Ako si Ton. Ako si Mac. So congratulations Makmak at nakapasok ka na sa Oo nga pala. aming kulto. Pero Woo! sana nga maano ka na mismo sa operations, Oo eh. nga, eh, wala pang balita, eh. So, Waiting pa. medyo, napag-usapan nga namin dati na yung, bago ko i-share kung ano man yung ginagawa natin ngayon na sideline, sideline. Ah, Sabi ko maganda 'to kunaring babalik ka sa corporate or yung mag-a-apply ka sa panibagong kumpanya. Ang gandang ano 'to, eh, conversation starter Mm, na tama 'no. kang kasama siya sa curriculum vitae mo Oo. na, "Teka lang, it says here that you're driving a robot?" Yes, I do, Gundam. Ay, parang Oh, na-joke oh, na oh, natin oh. parang na-joke na natin 'yan. Do you know Gundam? Ay, hindi. Basta sa previous episode. Anyway, so, kahit hindi na lang natin banggitin yung specific na ano, yung Sige. hindi naman kailangan na, eh. Oo. Basta ang ginagawa lang natin is, mga pilot pala kami. Kung di niyo nalalaman, kami ay mga piloto ng robot sa ibang bansa. Specifically sa Miami. So, 'pag dumayo tayo sa Miami, puwede natin sila Kabisado, i-tour 'no? tour Teka natin lang, sila dun. yuyuyo ko muna. Kabisado. Ayun dito kasi So, yung dito ba yun? Ay, sorry. Bababa ka. Bababa. Ayun, oo nga. Alam kasi na namin ng perspective ng mga aso sa Miami, stray dogs sa Miami. ayun, kasi, sige i-ano pa natin, yung trabaho nga namin, gamit ang, controller. Ito, dito. Ayan, pakita mo yung controller na binili mo from Shopee. Kaya mo ba? Uh, Baka malaglag na naman, Yung PS controller lang, ayan, yan, yan. Gamit ang sige lapit mo pa para makita pa nila, yan. Either PS4 or PS5 or Xbox, Xbox. ganyan. So, nagda-drive kami ng robot. Anong robot naman yun? Hindi, yung robot na yun is nagde-deliver ng mga pagkain. So, Mm. kumbaga, para kaming Grab or Foodpanda ng ibang bansa, pero gamit is robot. Mm. Yun, robot delivery. Maliit lang siya na robot na Mm. may gulong, may camera.
Oo, parang medyo kasing laki lang ng aso, gano'n. Oo. So, ano siya, para siyang kotse. Maliit. Ayan, pero robot ang tawag kasi nga may mata, tapos yung mga feature niya is, ayun, parang siyang humanoid, yan, ganyan. Tapos, so yun, ang area namin ngayon is sa Miami. Tapos, ako kasi medyo, siguro lampas na taon na nagtatrabaho doon. Tapos, ito namang utol ko is, 1 kakapasok week pa lang. lang. Oo, pero trainee ka pa, no? So, Oo. pwedeng bumagsak ka pa. Oo. Pwede hindi ka pa Pwede matuloy. na. Pero sana magtuloy-tuloy na siya. Mm. Ayun, so how's your experience so far? Nakakatuwa, nakakakaba na nakakatuwa. Mm. Kasi, yung pressure na parang same lang din dito, Oo. kailangan on time yung delivery mo. Mm. Ayun, so dun ako nagkakaroon ng pressure kasi ang mahirap pala sa kanya, yung pagda-drive ng robot, medyo madali lang siya, para ka naglalaro eh. Overtime or kahit sa mas maliit na span ng time, mas madali mo siyang makabisado. Kumpara sa Pero kotse. yung hindi, mas madali yung kotse para sa akin kasi Ay, kasi, physically oo, nandun ka. Tawag dito, pero ang mahirap na part dito yung navigation nga dun sa area. Parang dun sa pagtingin mo sa map kasi, pwedeng pa-forward ka, pero sa map parang pa-atras siya sa paningin mo. Pero parang in reality, tama, yun yung tinatahak mo talaga, either pa north ka or south. So doon ako nahirapan. Tapos ang ano pa kasi siste nun, since maliit na robot lang siya, hindi kami nasa kalye. Parang nasa sidewalk kami. Parang pedestrian. nag-a-act kami as pedestrians. So, pwede pang nandun ka sa tamang street pero nasa kabilang side ka pala. Since ang view mo nasa baba, hindi mo masyadong makita yung taas. Medyo kung hindi mo kabisading lugar, magiging malilito ka kung nasaan kang part. Ayan, so sa navigation talaga yung pinaka-challenge. Tsaka, yun nga, nasa ibang lugar ka, buti sana kung Makati no? Oo. Pero, ano pa? Ayun, yun yung so far na challenge. Pero, yun nga, na-enjoy ko siya kasi yun din naman yung ginagawa ko dito eh. Nagdi-deliver. Pagka wala yung rider. So, parang same lang din ang trabaho. Nakakatawa kasi delivery sa umaga, delivery sa gabi. Sa Pinas tsaka sa Miami. Ang kulit eh. Tapos, ano yun, parang medyo, well, hindi naman nila alam na may tao. Hindi lahat alam na may tao yung na kinokontrol yung robot. So, medyo celebrity ang datingan doon kasi dahil nagpapapicture eh, di ba? Ano ako doon eh. Papansin ako doon eh. Talagang mag-hello ako pagka may lalapit. Kasi may mga prompts siya, may pipindutin ka. Mag-hello, goodbye, thank you, help, mga ganun. Help. Tapos nakakatawa doon kasi minsan pinipet nila. Parang masimasin nila yung robot. Lalo na yung mga bata. Wala silang alam ang pinipet nila, Asian boy in the Philippines. Asian adult. Asian adult sa Pilipinas ang pinipet nila. Wala silang kaalam-alam. Tapos kalaban pa natin yung nakakasalubong ka na ba ng Kart Ken? Kart Ken. Ay, yung hindi, rival yun eh. Yung white? Yung white. Pero hindi pa ako nakasalubong, sinabi lang niya. Anyway, mas high-tech yung sa kanila eh. Talaga? Kasi 6 ang gulong nun eh. Tapos kaya nilang umakyat ng hagdan. Oo. Parang na-alterin nila talaga. Pero, tsaka sila, napansin ko, nagro-road talaga sila. Lalo na pag sarado. Mas mabilis yun. Ayun nga eh. Parang napansin ko, nag-ano siya, sa daan talaga mismo. Kasi sa company namin, bawal ka talaga mag-off-road. Ang tawag namin sa kalsada, off-road na yun. Kasi ang road talaga namin is pedestrian. Sidewalks, ganun. Pero, ayun, exciting siya pag yung, lalo na, ayun, ganun, pag yung, kasi, drive ka, tapos nakikita mo yung Miami. Ganito pala sa Miami. Pero, ang totoo lang, sabi ko kasi dalawa yan eh. Una sa Charlotte kami hindi, Charlotte is, NC? hindi ko sure kung Canada yun or, hindi, US rin ata. Hindi ba North Carolina yan? Hindi, pero US pa rin. US. Ayun, yun. I mean, kasi yung meron, unang-una talaga is sa Canada. Toronto. Sa Charlotte, malinis talaga. Para siyang malaking BGC. Pero yung mukhang syudad. Hindi siya mukhang suburbs. Hindi. May suburbs siya, pero para siyang malaking BGC talaga. Anyway, yung sa Miami,
kung ikukumpara ko siya, yung Miami para siyang Cubao. Ganyan yung datingan sa akin, di ba? Medyo mas modern na. Oh, mas modern na Cubao. Pero, di ba, may Lalo homeless. sa South. Oo. Di ba? May Oo, homeless, mga ganun. Pero nga dun, nitong last shift namin, Ah. nakailang ikot na ako, tulog pa rin. Tapos hanggang sa binati ko na sa kanila, sabi ko, kanina pa tulog tong homeless na to. Sabi, Pero si iniiwasan- Axel din pala, yung kasama kong Ah. trainee, nadaanan niya nga ilang beses. Marami yun. Ay, may Ang dami nga nila. may street doon na hindi namin sinasuggest na daanan. Saan Kasi yan? sa 6th Street ata, sa may north part ng Miami. Basta hindi ko sure kung 6th o 5th. Basta yun. Puro kasi- hobos. Puro hobos talaga. Ah. Talagang ano nila, minsan nag-aatake pa sila. Tapos yung mga okay. struggle pa na Ah. Google pin yung robot, Ah. yung gano'n, mga siraulong tao. We can't that's why we can't have nice things eh. Oo. Meron may mga lasing. Nung nagde-deliver siya, meron dong sumalubong tas sinakyan. Itong last na nagkaroon siya ng Mm. South. Sinakyan eh. Pero saglit lang naman. Pero marami rin yung biglang harangan. Yun yung nakakainis. Hindi ko maintindihan eh kung anong sabi ni Allen kasi. Kala kasi nila ata AI yung nag-drive. Yun. Parang tinetest nila kung hihinto. Hinto talaga kasi ano talaga sa At atin saka, yun. Bawal. yung iba aware naman na may LiDAR. So, alam nila natitigil yung pag inaano. Ayun, meron mga ganun. Yung LiDAR is yung parang motion sense. Hindi siya motion sensor detector eh. ng Yan. kung babangga Obstacle na. detector o parang gano'n. Hihinto kasi ng kusa yung bot. Pagtatama na siya, tas as in, pag fino-forward mo, ang tigas niya, hindi gagalaw. Hindi gagalaw. Hindi aabante. ang Pag may high-tech nakaharang. Ayun, tapos, meron pa, ang dami rin baliw sa Miami. yung Mayaming baliw. Mayaming baliw. Meron pa dyan yung bigla magtutwerk sa Meron ba? Tapos meron yung hinahap yung robot. Kung ano. Si Steve nga, yun yung report niya. Ano yun? A pedestrian humped by Hump G52. Hindi si G69 yung hinamp. Nag-question mark tuloy si Riz, sabi niya. Yung parang sinadya kasi talaga ni Steve na gamitin yung term na hump. Wala ano bang politically Hindi, pwede mo kasi na sabihin term? na in-intervene lang. Nag-intervene lang. Sexually abused my robot. Daming, kahit sa parte talaga ng mundo no? May uhas eh. Ayun, kaya sabi ko, tangina, parang ano lang talaga to, parang EDSA Cubao lang yung datingan niya talaga eh. Pero may mga parts na mga alam mo may mga business ano bang tawag dun sa mga ganong business district. Yun ba yung blue collar o white collar ko alin man? Yung parang ganun yung mga naka-suit and tie, parang papasok ng office. May mga ganung parts eh, or may mga ganun kang nakikita. Business district nga. Yun, Pero isa pa is yung sabi ko, akala ko sa Pinas lang yung matagal yung construction. Doon rin, ang tagal din, no? dami. Ang tagal. Simula na nag-start kami yung Flagler, laging sarado na yun, ever since. Yung east, pa-east. Yun. Sa west tayo umiikot sa part natin, yung sa part ng office. Talaga, sarado ever na since yun. sarado na yun simula nung dati, nung Charlotte at Miami pa. Ayoko talaga ng Miami. Parang sabi ko, pwede bang, syempre sa isip ko na lang. So sabay pa ba dati? Sabay dati yun. So, nung nililipat ako sa Miami, ayoko. Pero ngayon, syempre, mas gusto ko sa Miami kasi wala nang Charlotte. Ayun. Kabisado mo na rin. Tsaka yun. Kaya nga, pag nagpunta tayo doon lang sa part ng Miami, pwede ko kayong itour doon. Ang nakakatuwa pa doon. So, ito na nga, ipasok na natin yung kung may gusto akong i-adapt or ilagay sa Pilipinas. Yung mga nakikita ko na, yung mga na-obserban ko na yung sa mga time na nagmamaneho nga ako ng robot sa Miami. Isa yung number 1 talaga sa akin is sidewalk. Halos wala kang mapupuntahan doon na area na walang sidewalk. No? Lahat talaga meron. Kung sarado man yun, parang gagawan nila ng paraan para may lane talaga yung tao. Hindi tulad dito sa atin na yung akala kasi mga Pinoy, pag may space pa yung yung sidewalk nga, may space pa, sige, i-advante pa natin dyan yung bahay natin. Sasakupin ng bahay o nung establishment kung ano man eh. Kumbaga walang alam ko for sure bawal yun, pero walang
Well, kung mahabol na lang ng city. At saka siguro kung brutal or tuso rin talaga yung ano na, yung de-demolish talaga nila na, yung ganun, yung tipong ganun. Pero parang right ng city yun na i-demolish yung... Ayun hindi nga. naman yung buo eh. Actually, Oo. parang puputulin lang. Oh, yun nga. Kaya Yun kung nga. magkaroon ng time na ganunin, malaki rin namang aluan eh. Di ba? Alam mo kasi, ang mga pumipigil dyan, kasi dito naman, Mm. naisip ko, sabi ko takbo kaya ako ng ano dito, Mm. ng barangay captain. Tapos, dapat meron akong pay parking. Mm. Tapos, huhulihin ko araw-araw yung mga nagpa-park sa Mm. labas. So, magmamagaan na sila sa akin. Para wala sila magagawa kundi maghanap ng pay parking. So, mapupuno yung pay parking ko. Ang problema, hindi ka na makakaulit ng term. Kasi, ayaw na nila sa'yo. Hindi, or, dyan na papasok yung mga tusong corrupt, yung papapatay ka, ganun. Oo. Yun yung pinaka-worst. So, Yung maganda yung mga adhikain mo, tas ayaw nila, edi, deadballin ka na lang nila. Yun yung pinaka-masakit dun. Oo. Pero, ayun nga. Yun yung worst case. Pero, parang best case na nga na, hindi ka na lang makakaulit ng term kasi, syempre, di ka na, sinong kukuha, paano mo makukuha boto nila? Kung tumakbo ka, ipaayos mo na rin yung mga kolorum na tricycle. Tsaka, lessen yung tricycle kasi, parang swamp yung Makati sa tricycle na, sa tingin ko, hindi na kailangan yung iba eh. Alam mo yun? Pasensya na, pero, yun nakikita ko eh, di ba? Yung mga tipong kayang lakarin, di ba? Yun. Anyway, so, gusto ko yun, yung sa US, sana maano natin yung urban planning, kasama kasi yun sa urban planning yun na... Meron naman, pero higpitan lang yung pag-implement. Kasi, meron naman talaga mga sidewalk dito, kung mapansin mo, kinain lang karamihan ng ibang Tsaka, yun nga, babalik na naman siya sa corruption kasi na pag corrupt talaga yung mayor, wala siyang pakialam, bibigyan lang yan. Okay na. Pa-corrupt. Oo. Hindi, mayor. Di ayusin natin lahat yan. Pero, ba't corrupt ka ng corrupt? Bibigyan ka na lang ng okay na agad. Jollibee, just maybe. Sidewalks, tapos, natutuwa ako, pero not necessarily kailangan natin, pero, ang saya kung may ganun, hindi kasi wala tayong masyadong river eh. Hindi, yung natutuwa ako dun sa... Drawbridge? Drawbridge, yung umangat. Ganun yung bridge sa Mayawi. Ayun, pwede rin yun. Kung magkaka-drawbridge kasi, hindi, sa Pasig River. Yung Pasig. Mas magagamit yung Pasig River. Kung mas magagamit yung Pasig River, babawas sa kalye. Oo, no? Diba? So, parang mas i-push na maging daanan yung Pasig River. Kasi meron eh. May pa Manila sinakyan nila John Lloyd. Tsaka magamit ang port sa kanila. Hindi tulad sa atin na, di ba, Manila Bay nga, di ba, port dati yan? Oo. Kung gagamitin yan. Ewan ko pero, ayun nga. Alam ko, port dati yan eh. Parang baksakan talaga. Kaso nga lang, alam ko kung sino mang president yung nagsabi na aayusin niya yan. Si Duterte ata eh. Yung Dinolomite. Kasi, diba Dinolomite ang ganda kasi sana nun. Kasi kung magiging port yun, yung alam mo yung mga truck na nanggagaling Batangas, doon na yun eh. Diba? Rerekta na yun doon eh. Bawas ang traffic nun. Bawas din yung aksidente ng truck related. Diba? Totoo. So, ang daming maliligtas na utak sa kalye. Oo. Imbis na nag-splat sa kalye, mag-i-splat sa sea. Ganun. Makakain ng mga isda. Tas lalago yung mga isda ngayon. Lalago ng mga isda. Tatalino pa sila. Kasi utak eh. Hindi lang puro utak ng mga yung tayong kumakain. Sila rin, dapat kumakain rin sila ng utak. Madami ang French horn fish. yung may yun. Nandidiri ako doon sa isda. Para may tumor eh. Kita mo, ganun kalawak ang pwedeng mangyari. Dahil lang sa nagka-drawbridge. Dahil sa pangarap namin magka-drawbridge. Drawbridge. French horn. Ang wildlife. Pathway yung putang ina. So ito po ang natin, ang journey natin, ito ang projection. Drawbridge to French horn. So, ayun. Ikaw ba? May adapt sa atin. Meron naman na. Pero wala naman tong
Ano? sense. Hindi yung Shibuya Crossing. Dahil lang maganda. Yung ganon. Pero meron na dito Pero tinawag BGC. lang natin na Shibuya Crossing Dahil sa yun. Shibuya. Dahil sa Shibuya Ah. yun sa Japan. Oo. Hindi, pero yung gano'n, yung diagonal. Meron kasi tayo Shibuyas eh. Mahal pa. Hindi, mura na ata. Mahal pa rin ba? Ay, ewan ko. Mura na nga, mura. Ayun. Tapos, Pero meron na dito sa BGC nun dyan. Mm. Dyan lang sa kanto. Pero parang antagal yata. Although, parang kahit doon naman sa Miami, antagal din. naging usapan nga namin yan yung robot, kung kaya ba nating adapt yun. Yung robot delivery. Ikaw ba? Sige, kung Kaya, kung kaya or kung pwede dito. Kasi, hindi kaya yan kasi yung jeep nga natin, ang tagal bago na-improve eh. Pero yung mga bus natin, mga hiram lang sa ibang bansa, di ba? parang Although, we syempre- can't have nice things eh, no? Parang Oo, hindi natin pero- deserve eh, no? Hindi rin naman kasi private nga naman pala yung mag-ano yan. So, Mm. kung willing yung mga private na kumpanyang Mm. maglagay niyan dito. Sa tingin ko, Dito sa BGC, Ayan. ko, pwede ko mubra yan. ayan, yun nga yung Pwede sinasabi. pero hindi. Selected areas, hindi Ah. siya, ganun rin, kung paano sa Miami, hindi Oo. naman buong Miami Mm. talaga drive natin, may selected area lang. Mm. Kasi meron rin doon yung iniiwasan namin sa Miami yung overtown. Kasi puro gangster. Talaga? Puro, ayun, gangster. Mm. So, may ganong area rin sila na... East Coast. Oo. Tapos, yun, sabi ko rin, pwede dito yan, Nuvali. Ganon, Nuvali, o kaya yan, BGC. Yung mga medyo anong term doon? Developed na, well-developed countries. Hindi yung Areas. well-developed areas. Tsaka, yun, kahit pa paano is civilized yung mga tao. Kasi kung, kunwari, ano mo sa, ano bang pwede kung, sige, sa Makati. Tondo. hindi, yun nga, ayoko Tondo, kong makancel sa Tondo eh. Wala eh. Hindi, yun. Kung sa Makati, Baka- Pembo yan, nako, baka tinadyakan na yan. Ano ba tong robot na to? Or kahit saan naman eh. Yun nga, kahit nga sa Miami. Oo. meron. Pero, ayun, kung ikukumpara nga natin dito, sa Macda, dyan sa may Guadalupe. Diyos Yan. ko po. Wala na. Ano Oh. na yan, kinabukasan, ihawan na. O kaya, Ano ba yung robot kasi na- pabox eh. So, mga Oh. ginawa ng oven. Oo. Naisip ko nga, sabi ko, bakit kaya hindi sila maglalamove? Yung hindi puro pagkain. Pero wala ba? Meron, di ba, may alam ko, hindi lang pagkain ang di-deliver natin. meron kami, parang meron yung pinuntahan dati. Actually, ano siya, recreational drugs na shop. Mga marijuana, ganun. So, Saan akala to? Sa Miami. Miami rin, oh. Sayang nga, hindi namin nakuha yun eh. Pero anyway, yun yung naisip ko. Baka siguro iwas sa mga kung ano-ano mang ipapadala. 'Di ba? Kasi at least kung tao, kahit pa paano may gauge na, hindi, pero kaya pa rin Anong naman kung tao? Hindi, kung tao, ano to sir? Pero hindi rin eh, no? Hindi, ano siguro dito, yung minor. Yung security na hindi underage yung bibili. Kasi madaling makapag-set up ng account dun sa yun rin siguro. sa no? app eh. Pero hindi mo sure kung... Pero ID verification lang naman eh. So, baka yun, hindi sa rin bagay. naman. Pero Anyway, yun, malamang baka yun yung iniiwasan. Or isang factor siguro yun. Yun nga, naisip ko nga sana gawing parang Si McLavin. si McLavin. Gawing parang delivery bot ng packages, ganun. Pero, ayun nga, feeling ko kasi pag packages, most likely malalayo. Diba? So, hindi naman kaya ng bot. Alam ko may nagpa-deliver nga dati, parang damit ata. Yung parang naiwan niya yata ang damit niya. So, baka nga hindi lang puro. Hindi ko rin sure. Anyway, so ano pa ba yung mga magaganda sa... hindi. Liwas tayo sa Amerika naman. Yung culture ng Japan. Gusto ko yun eh. Yung more on sa culture nila. Yung ma-adapt, no, ng Pilipinas. Na yung respect sa elderly, yung pagdiscipline sa bata, sa school, yung ganun. Yung parang sa school nila wala pang grading system agad. Pero ang tinuturo values. 'Di ba? Mas yun sa mga earlier stages ng pag-aaral. Tsaka Galing, medyo may hindi naman sa wala tayong ganun dito, pero hindi pa siya ganun ka Hindi siya focused masyado. kasi sobrang traditional nung Filipino centric na traditional school.
Merong mangilan-ngilan tulad nung dun sa mga kiddos Oo. na parang ganun Pero eh. sobrang private. Tas Oo, yun. mahal naman. Oo, mahal. Yun nga lang. Kasi dapat yung Hindi mga siya norm. dapat gawing norm yun eh. Ayun Para nga, hindi kaya siya nga, mahal. wishful think, ayun nga, Oo. ito yung mga gusto kong ma-adapt is yung ganun, yung culture ng Japan na, tapos yung balikan, Kasi wala namang mahal dun eh. Parang wala mag-spend namang ka ng additional, masyadong resource dun. Magtuturo lang naman ng magandang asal. Parang dapat innate na yun. Isa rin pala gusto ko, yung sa mga klase, yung French class, Spanish class na? Dati ata meron nun eh. Alam ko sa time nila mami may Spanish sila eh. Talaga? Oo. Ba't kaya nawala yun? ¿Qué pasa? Kay Pasaway. Ewan ko kung Pero bakit. ikaw ba, di ba? Parang, Oo. di ba? Ganda Oo. na eh, no? Ano rin yun? Putang ina, parang dagdag sa trabaho. Skill din, Skill rin yun eh. Kasi di ba may mga trabaho ngayon na nagre-require, kung may parang additional FLA, yung foreign language no? allowance. Shit, sarap nun. Laki pa naman ng ganun. Kung may French class tayo or Spanish class, edi... ¿Qué pasa, wey? Halo-halo na. Zebo Lejon. Ano yung sinasabi natin? Yun ba yun? Yung yung sa birthday special pala yun, yung Lechon. Lejon. Lechon. Zebo Lejon. Diba? Hindi kung may ganun tayo. Kasi, ang ano natin, which is common na ngayon, lalo na sa mga batang YouTube generation, yung English kasi. So, kung may English class, parang redundant na, di ba? Kasi, kunwari, yung, hindi naman sa hindi kami yayamanin. Alam mo naman yun, di ba? Pero, puta mga Inglesero, minsan naubusan na lang rin kami. Doon sa mga bata. Sa mga sasabihin sa ang fluid pa nilang magsalita. Sobra. But I was thinking, yung mga gas, Diyos ko naman, dahil, diretso mo na yung kwento mo. Kasi, may ganun pa. But, I'm just saying, sampalin kita dyan. Hindi, pero, yun, nakakatuwa na, ang ironic lang na, masirap sila mag-Tagalog. Hindi ako proud doon, kasi gusto kong, kaya nilang switch on and off eh. So, ang ganun, kaya, ngayon. Pero maano pa naman yun, feeling ko. Naman, masyado pa silang bata para. Pero maganda na ng foundation nila ang English, nila, yung kabaliktaran nga. Hindi naman na mas maganda, pero maganda na meron silang foundation na gano'n. Kasi yung Tagalog, ang daming nagtatagalog, so madali nilang ma-adapt pa yun. Sa bagay. In fairness naman si Tank nga kaya niya na mag-on and off eh. Pero, parang dati, matigas din ang accent doon mag-English, tas as mag-Tagalog pala, parang English accent. Hindi, pero ngayon natatawa pa rin kami kasi meron yung mga term na ligoing, yung mga ganon. Example, yung ligo. Ganon siya? Yes, sabi namin, kaya pinagsabihan namin sila na pag Tagalog lang, pag English lang. Ligoing. Pero hindi ko sure kung yun talaga yung term na ginawa. Basta ganon, yung ginawa niyang Taglish na combination talaga. Nag-take a bath. Ligoing? Ano yun? Pero anyway, nakakatawa lang. Pero, wala. Ano yun eh. Tapos, ayun nga, parang andaling makahalubilo kung sakaling marunong kang diba? Spanish, French, or English yan. Anyway, ano pa bang masarap na nakawin sa ibang bansa? Piratahin natin sa ibang bansa. Doon sa ibang bansa. Ako, meron ka? Sige ka muna. Yung gusto ko yung i-adapt natin yung wage, yung swelduhan ng ibang bansa. Tulad kunwari, medyo nadidimin sa atin yung construction lang yan, di ba? Construction worker lang yan eh. Sa kanila yung mga labor or basta mga manpower na trabaho mas malaking sweldo. Kasi mas make sense naman nga eh, di ba? Kasi grabe yung physical na At saka, may iwasan rin natin. Yun yata yung blue collar. Hindi ko sure. Daw nagkakamay. Sa'yo ko lang nga naririnig yan eh. Blue collar jobs. Pero yan na lang din natin para sige nga. Napapahiya. Tsaka yung mga tropa natin dyan sa Canada, sa US, si Poy, alam ko sa construction siya ngayon eh. Talaga? So, ano yung sasabihin ko sa kanila? Hindi yun, i-comment nyo lang or i-share nyo kung ano yung mga kwento ng mga
construction or yung mga laborer talaga, mga physical na work sa ibang bansa. Ayun nga, Mm. blue collar. Pero stereotypically lang to eh. Stereotypical term siya? Pang Itong stereotype? nakita ko dito. Hindi blue collar meaning. Ayan, it typically refers to those in hands-on jobs that involve manual labor. Mm. So, bakit siya naging stereotypical? Manufacturing, mining, construction, and automaking. Mm. Hindi, kasi meron dito sa stereotyping. Hindi yun yung stereotyping. Ito yung stereotypically, parang under blue collar. Stereotypically, physical labor, evening showers, wears blue polo shirt, may not require college degree, mostly paid by the hour, generally lower paid. So parang hindi lang pala dito sa Pilipinas yun. Oo, tsaka hindi lang din necessarily kailangan sa construction mga ganun. Pero ayun, parang Anyway, pwedeng blue collar basta kung mas mababa sahod yata parang ganun. Anyway, pero para yun nga, kung mali kami, pero alam ko yung knowledge ko about sa construction sa kanila. Tsaka ang kaganda ng gears sa kanila. Oo, no? Alam mo, yung wala yata silang paltik eh. Alam mo, di ba yung titik-tik pa dito yung Oo. Laser sa kanila. Oo. Laser. Tapos ano talaga yung spray foam, tungtuwa ka doon pag tas kakapal ng ganun. Hindi, tsaka may isa ko dyan yung yung kasi mahilig ako manood din minsan nung mga nagme-mekaniko. Yung pang weld nila. Parang laser. Dito yung wala na yung bala, yung sinisipit sa parang plies. Yun yata yung modern type eh. Kasi yung sa atin, yun nga, yung Delusis. Ayun. Yung sa kanila is recta eh. Yun. Tapos, ang ganda ng finish nun eh. No? Ang ganda na itsura. Hindi siya butlig-butlig. Yun, kasi lagi ko napapansin yun. Sabi ko, parang wala pa ako nakitang ganyang pang-welding dito sa Pilipinas. Baka meron, pero baka sa ano lang, rapid. Tsaka baka hindi, baka mahal siya kaya hindi siya maging common dito. Ayun, ang matitipon yung parang hindi, pero yun sa jeans naman na nila yun. Ayun, pero hindi. Let's say yung mga Mexicano. Mga cleaning lady yung mga yun eh. Joke lang. Hindi. Kasi di ba yung mga usually yung mga gardener, yung mga carpenter, mga Spanish. Pero yun kasi yung yun yung nila eh. Ano tawag doon? Hassle nila eh. Yun yung hassle nila eh. Pero nakakatuwa nga lang kasi nga pag sinabi mong ano sa kanila, yung tipong yun nga, construction or carpenter, yung makikita mo yung suotan nila, may helmet, yung talagang full gear, full gear, may protective gear, and may yung tools nila is everything for kung ano man talaga yung gamit talaga. Hindi dito sa atin parang ayun nga lang, medyo sad kasi nga kung kunwari i-adapt natin yung swelduhan nila. Sa tingin ko ayun nga siguro kasi nga underpaid eh. Yung yun nga yung sasabihin ko. Kasi di ba puro hiraman nga dito. Oo, tapos isa pa dyan is yung mga pwede na construction. Kaya rin yung pag magrereklamo tayo, ang pangit ng pagkakapalitada, ang pangit ng ganito, ganyan. Tangina, medyo mura yung kinuha natin eh. So, ganun talaga makukuha rin natin. Unless magaling talaga, tapos okay lang sa kanila yung mababa. Ganun. So, ayun lang rin siguro yun, no? Kung tataasan, baka ano sila ng yung hiraman nga, no? Hiraman. Tapos yung hagdan pa minsan, yung alam mo yung coco lumber lang. Yung hagdan, di ba? Na pinako-pako lang. Sa store. Oo. Kahit yung yung mga scaffolding na lumber lang rin. Di ba? Yun. Ang saya. Sa Japan yung mabilis yung construction eh, di ba? Oo. Saglit lang yung gawa agad. Tapos yung ikaw ba yung nag-send doon? Yung pwede naman palang nasa taas yung road. Para siyang draw road. In-elevate lang nila yung road para makapag-construction sa ilalim. Kung saan bansa yun eh. Hindi maabala yung traffic habang may nagko-construction kasi parang ang essence niya. Kunwari, parang rag. Ginagawa. Parang ginanon na rag.
Tas Oo. habang di ba, yung magwawalis ka, itataas mo yung rag. Oo. Parang ganun yung ginawa para dun sa taas. Oo. Kumbaga, Gan. parang merong portable na skyway Mm. para Mm. yung ginagawa sa baba, dire-diretso, pero dire-diretso rin yung traffic, di ba? Kung necessary, kasi meron naman Kung yung, matagal siguro yung construction. kasi na yung sa Cavite, hindi when it comes to ano naman, yung construction or mga infrastructure natin, yung 'di ba parang sana may bridge dito. Wag naman minsan kasi unnecessary, lalo na yung dalawang naiisip ko. Top one is yung Elevated U-turn. hindi, yung isa is yung pang-hiking, 'di ba nag-trend yun for a time. Yung mataas na flyover, Saan yan? yung lalakaran ng tao, tas sobrang taas niya na. Saan yan? Hindi ko alam kung sa Manila, sa Junction, parang gano'n. Tas nag-trend nga kasi yung mga pupunta do'n yung naka-hiking gear kasi parang gina-joke nila kasi sobrang taas talaga nung flyover. Ay, anong tawag? Parang footbridge. Footbridge. Parang footbridge. Sobrang taas. May peak. Skyway ng mga mga tao. Tangina, yung mga ganun, 'di ba, parang iisipin mo minsan nagpapagawa na lang, masabi lang eh. Nag-try naman mag-improve eh. Na sobra lang. Parang yung kinuha siguro ng mga lang. Ano tawag doon? Ano yung term ni baka artsy-fartsy lang yan. Baka artsy-fartsy lang yan. Isa pa is yung sa naman, Cavite na ata yun. Yung sobrang yung parang Great Wall of Cavite. Ano yun? Yung malaking, para siyang skyway, pero ang payat niya lang talaga, tsaka sobrang unnecessary nga kasi parang hindi talaga kailangan ng skyway doon. Oo, nagkaroon lang ng, parang itinaas lang yung isang road, pero hindi naman talaga kailangan. Kaya ang ginagawa ng mga tao, lang sila doon, yung pupunta dito, tapos yung magbibideo, tapos babalik rin sila. Ginawang joyride lang, gagi. Ay na kasi yung mga, tas halatang putyo-putyo lang talaga yung pagkaagawa. Halata, may kita mo naman sa kalidad nung parang hindi, parang crooked pa nga ata yung itsura ng May polio yung mga paanong bridge. Oo. Ano pa ba mga magandang i-adapt natin dito? Kung bubuo tayo naman panibagong Pilipinas. Pero parang yata yan lahat yan, it will all boil down to corruption talaga. Hindi natin makukuha yung mga gusto natin kung hindi talaga mag-i-improve rin talaga yung mga nasa taas. Maabutan kaya natin yung time na gano'n. Na okay na yung... Kasi alam mo, feeling ko, eventually, pwede naman parang mananawa na lang or mamamatay na lang lahat ng mga corrupt. Sa tingin ko hindi. Hindi sila mauubos. Oo, sa tingin ko hindi mauubos yung mga corrupt, pero yung oras Nauna pang natapos yung episode bago maubos yung mga yan. Pero seryoso, feeling ko hindi. Kasi parang laging may greeding tao. Papasahan. Hindi mawawalan ng greeding tao. Hindi mauubos ang greeding tao. Hindi, pero oras parang ang tinitignan ko kasi is yung mananawa na lang sa... may mga greedy pa rin. Pero mananawa na sila sa sistema ng Pilipinas na parang ganito na lang ng ganito. Yung buong Pilipinas ba? Ang mananawa? Parang... Well, sana, Parang may dadating na time na parang may isa lang magta-try. Radical. Medyo, diba ito si Vico, okay yung pamamalakad niya sa Pasig. Medyo minomodernize niya. Tapos mali mo, may mahawang ibang bayan. Tapos gano'n, mahawa parang pandemic. Parang sana nga yung siguro maputol yung sanga nung yung mga corrupt dynasty, no? Dynasty ng corrupt. Wala lang. Pero ikaw ba nakakaisip ka? Pumipiyok na. Ikaw ba nakakaisip ka ba na mag-migrate? Or yung kung may chance, may mag-migrate? Bigla akong medyo recent nga lang yun Yung may umuwi ako ditong tropa. Si Pasqua. Oy, shoutout kay Pasqua. Yeah. Yung kinakwento niya yung sistema sa Abu Dubai.
Hindi ko sure kung saan siya banda sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, Dubai. Abadu. Yung nag-renew siya ng lisensya, Mm. parang may ATM lang, pinasok niya yung card, input details, bayad, paglabas renewed na yung card mo. Di parang, tas dito aabutin ka ng buong araw. Totoo. Di ba? May- Ganong kababaw lang. Parang mababaw lang siya na sistema eh. Pero ang laki ng advantage. Siguro ang pinaka-disadvantage lang, mababawasan nga ng trabaho kung hindi nakakailanganin yung mga tao sa LTO. May isa pa akong naisip na i-adapt. Related rin sa traffic, yung train system ng ibang bansa. Kung hindi man train system, Subway, no? hindi, kung hindi man yun, the list is yung bus. Basta yung system lang ng traffic. Pero yung bus lane pala, Mm. natuwa ako nung kailan na nag-bus kami ni Ange. Yung bus lane lang, exclusive. Talagang bus lane siya, ang galing. Mm. Kasi nung mas mabilis siya kung kesa magsasakyan ka sa EDSA. Kudos. So ano yun, parang Kudos kung sa mga nagbuwabiyahe sa EDSA, kung lagi kayo nagsasakyan, itry nyo mag-bus. Ang galing. Hindi, Talagang hindi ka nabalitaan ko nga maaabala. rin yan. Hindi ka maaabala. Kasi noon, alam ko, from Ayala to Guadalupe lang, ang tagal. Pero yun, ang bilis. Kasi nga walang, hinuhuli rin nila. 'Di ba? May sila, Nibriha pa yung time na napapanood ko. Talagang bantay sarado nila yung bus lane. Tsaka, yung nga, hinihiwan ng mga, nasa bus lane yung pag nakulong sa bus lane. Ganun. Meron rin dyan yung, alam ko, official yun eh. Or kung sino man yun, yung naka-wang-wang. O tas doon sila dumaan, nagpa-VIP. Hinuli pa rin. Hindi, tsaka hindi sila nahuli, naipit sila. Yung parang medyo tanga yung move nila kasi nagpaipit sila sa bus lane na akala nila makakalusot sila. Ayun. Yung sinasabi. Kasi mahihinto yung bus. Oo, umihinto yung bus. Tsaka hindi ka makakalabas eh. Once na napasok mo yung bus lane, walang labasan siya eh, di ba? Hindi kasi nga, magkaka-traffic lang doon kung yun, nasa bus stop siya para magtasakay ng pasahero. Tapos ano pa yan, yun nga, sabi ko na gusto ko ring ma-adapt sana natin, yung traffic system nga nila na, o yung kung paano man yung routing system, yun yata ang tawag doon. Yung sa Taiwan lang, kasi nung nagpunta kami ng Taiwan, talagang hindi ka pwedeng hindi tulad yung para system natin. Parang more. wala naman na yun sa EDSA nga, yun talaga malaking ano yun. Feeling ko wala na yun. Alam ko wala na rin talaga. Kasi parang nga sarado eh. Doon sa mga bus stops lang sila Ayan na maganda. Doon lang sila hihinto. Parang ganun pa rin naman yung mga bus stops noon eh. Hindi naman nila binago ata. Pero parang mas strict ngayon. Talagang doon lang sila magsasakay. Kasi kung nasusunod nga ng tao, ibig sabihin, wala naman pala talaga problema diba? Na kung saan magsakay. At hindi, kaya sinabi kong gusto ko yung ganun. Kasi yung tao rin, parang kahit hindi mo, kunwari, hindi madisiplina, mawawalan sila ng choice eh. Pag nawalan ka ng choice na, puta, walang hintuan dito, walang umihinto. Puta, edi maglalakad ka talaga sa dapat na terminal. Tapos, ayun nga, patulad nga, parang normal na siya. Nandun talaga yung mga sakayan. Wala nang reklamo. Kasi nga, nag-improve eh. Maglalakad ka hanggang doon. Pero yung biyahe mo, mas smooth na. Kesa naman na kung saan ka makakasakay, pero pag sakay mo, ang tagal mo pa bago makarating sa pupuntahan. At saka, parang, ang corny man painggan, exercise rin kasi yan eh. Alam mo yun, parang makaka-improve, diba? Makaka-improve ng katawan mo yung onting lakad lang yun, Diyos ko. Pero yung iba naman kasi, syempre, ang nila, pagod na nga ako eh. Lalakad pa ako, lalo yung pauwi. Pero nag-improve na ba yung, lalo na sa Ayala? Kasi yung dati... Yung bus, kasi doon kami sumakay. Sa Ayala? Talaga? Parang yun lang talaga yung sakayan, doon lang talaga sa gitna, sa Center Island. Kasi nung yung nagtatrabaho pa nga ako, Diyos ko, yung talagang sa Ayala ka, puta, talagang rambulan talaga, papunta. Diba? Yung patayan talaga yun. No? Yung, di ba yung sa gitna ng kalsada, tatakbuhin ng mga tao, tapos basta... Parang zombie apocalypse eh. Pag nakapasok ka, swerte mo, ganun yun, roleta ng buhay yun. Yes, makakapasok ako ngayon. Makakatrabaho boss, sorry, hindi ako umabot sa boss. Tawag dito,
Dati yung MRT naabutan kong nag-MRT ako yung 9 AM pasok, 6 uwi. Oo. Parehong rush Diyos hour. ko. Oo. Ano yun, yung parang Jesus take the wheel na yun. Pagka papasok na, sige na, dali niyo na ako agad doon. Sumasobra. Tapos kailangan doon, madiskarte ka pag sa stop mo na. Kasi pag malayo ka doon, doon ka na sa next stop. Pero mas masao lahat sa ibang bansa yung ganun. Ewan ko kung sa Japan yun. Japan or China? India. Meron niya, China ba yun? Japan yung tinutulak na yung mga tao. yun. Hindi, China ata yun. Hindi ba Japan? Anyway, kung alin man sa kanila, basta Asian. Yung tinutulak. Yung tinutulak no? Tinutulak mo. Kinocompress talaga yung tao. Grabe yun. Sinasardinas na sila dun eh. Ay, hindi, yun nga. Hindi ko na natapos yun sa akin. Kasi or ma-share ko lang, yung sa Taiwan nga kasi, yung bus na yun, isang ikot lang talaga siya. Kumbaga, lahat madadaanan niya. So, wala silang tricycle, which is tayo lang naman meron ganun. Wala silang tricycle, wala silang jeep. So, bus lang talaga. So, mas... Yun siguro, yun, kasi accessible, parang kasya yung bus. Hindi, yun nga eh. Kumbaga, meron naman mga minibus eh. Ako lang naman, kunwari, kung ako lang i-improve natin yung Pilipinas, less tricycle. Kasi, dagdag traffic, aminin na natin, kunwari yung mga lalo na yung mag-i-special. So, kunwari, 5 special tricycle. 5 tricycle or 5 tricycle, imbis na isang bus. Di ba? Ayun, so, mas maganda yun para sa akin. Kunwari yung isang bus dyan mula dyan sa staff house, tapos ililibot mo siya sa Pembo. Tapos yung mga ibang parts, syempre, pwedeng lakarin mo na lang yan, di ba? Yung mga, lalo na yung looban na streets, lakarin mo na. Yun yung, sa tingin kong, lalo na yung dito sa Pembo na, puta, talagang madideclutter talaga yung, di ba? Kasi yung bukod sa mga kolorum nga, sa tingin ko, sobrang na rin talaga yung, okay, tama naman. Yun dito, talagang ewan ko, lagi ako mainit dyan sa sistema ng tricycle dito sa staff house. Yung nakaparada naka-terminal sila sa kalye, kain na kain eh. Tapos wala, nakatambay lang sila doon, alam mo yun. Yung mag-i-scatter sila pag may dadaan na, no? Hindi nga eh. Hindi nga sila gagalaw eh. Andun lang sila. Kasi nga, hindi ko alam kung inalaw na yun ng barangay na doon talaga yung terminal nila. Diyan, no, sa may kalye dyan. Kain na kain talaga eh. Parang samahan mo pa ng habal. Oo. Pero yung habal nandito naman sa loob. Pero hindi yung dito lang sa street natin na dyan sa pababa. Meron dyan, andyan yung hilera nila sa kalye. Nakakainis na lang makita minsan na ayun nga. Sa akin medyo mapapalam yung habal na sinasabi ko, ito yung mga kolorum, yung hindi kasi para sa akin helpful yung angkas, yung Grab na motor. Lalo na't maganda yung sistema pa nila, di ba? Tsaka Joyride mas pala. bilis yung biyahe mo. Yun medyo okay lang sa akin yun. Kasi maliit lang naman yun eh. So kahit magkumpul-kumpul sila sa isang lane, parang isang buong sasakyan lang sila. So okay lang rin sa akin yun. Pero yun nga, kasi parang medyo mainit rin yung discussion sa yung jeep, yung ipi-phase out yung jeep. Ikaw ba, ano bang stance mo doon? If you phase out pero papalitan ng modern. Or i-phase out na talaga totally. Yun nga, tapos papalitan nila ng modern eh. Yun naman yung ano ba yung modern na yun? Modern jeep, edi jeep pa rin yun. Yun nga, parang, pero hindi lahat ma-afford eh. Yun lang naman yung problema. Hindi, ako lang naman, kunwari lang, in a perfect Philippine, okay na sa akin i-phase out. Ilagay sa museum, ganun. Parang ganun lang. Parang just to commemorate ba tawag doon. Tapos, kung siya, di ba, syempre ang magiging decision, paano naman yung mga driver mawalan ng trabaho? Tsaka marami ring papaligta. Yun lang yung commute namin eh. Jeep. Yun yung ay, mura, yun yung affordable. Madadagdagan nga yung bus. Ayun. Yun yung dapat. May alternative talaga. Kailangan may kapalit. Hindi, yun naman. Yun nga, magiging bus na siya. So, mas maraming bus, pero mas marami yung naisasakay. Mas konti yung bus. Parang mas konti yung... Ay, kukumpara mo sa maraming jeep? Oo, yun. Hindi, I mean, dadami yung bus, pero wala ng jeep. Mas maraming may isasakay. Oo, mas maraming may sasakay. Tapos, alam ko may mga diagram, i-try nyo i-google yung diagram ng bike versus car versus yung bus. Nakakita mo na ba yung diagram na yun? Na, kunwari, 24 cars equals 1 bus. Parang ganun siya eh.
So, Pero pag, kunwari lang, Ah. singit ko lang. mm, Pag maging ganon, tapos, pas, mas aanuin nila, mas hihig or dadamihan nila yung coding. oh, Kumbaga, mas maraming days sa week ka hindi pwedeng magsasakyan. Okay sa'yo. Pero ganun yung sistema, yung bus. Tapos, basta madali. Sa Mas panahon ngayon? lumuwag. sa panahon ngayon, ano yan medyo dapat siya maging chain reaction. Mm. Kasi lalo na ngayon sa panahon ngayon na uso ang work from home. Mm. Yung mga nag-o-office lang na kayang trabahuin sa bahay. Mm. Hindi sa mga araw na coding ka, work from home. Mm. So mag-a-adjust rin yung mga Oo. companies, 'di ba? Mag-a-adapt rin yung companies na ay hindi kasi coding. So yun siya, dapat chain reaction talaga siya na pagbabago talaga ng Pilipinas. Medyo political pero wala akong pakialam. Hindi, political, oo, pero Ay, hindi, parang di naman- nakafocus naman tayo sa improvement, ng sa development. Parang kung matamaan sila na yung mga Oo. corrupt, yun yung nararanasan ng As if commoners. naman may nakikinig sa Roper na. Mali Pero- mo, may imbitahan tayo sa Senado. Dito Oo. nyo ipunto ngayon yung mga ano. Oh, ngayon kayo magsalita, Oo. tapang-tapang yung nasa Kala likod. nyo, dadali. Ito ang budget yan para magawa yan. Eh di sorry. Kaya, hindi na kaya. Ay, di ba? Oo nga pala. Sige Alam mo kami. Mga kwentuhan lang. Kwentuhan lang naman yun, Sen Ligarda. At saka hindi mo, Kwentuhan lang po yun, Your Honor. ano po ba yung sinabi ko? Hindi ko na po maalala Hindi eh. ka na po maalala, Your Honor. Okay naman ang Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas. Sa totoo nga po kahit kami nag-aaral. Roper lang po kami. Ayun. Hindi, may gusto pa akong sabihin dun sa medyo at para sa akin ang laki kasing problema talaga ng traffic sa Pilipinas Napunta tayo sa traffic. no? Sa sobrang Pero, ayun nga, talaga hindi, kasing... pero konektado simula sa sidewalk kasi, 'di ba, ang daming factor ng kung bakit traffic ang Pilipinas. Bakit? Pero, ayun nga, kahit papano, hindi ko alam kung Mm. malaking tulong yung mga robots sa pagkabawas ng traffic sa kanila. Kasi, Hindi pa ganun, hindi pa siya factor, hindi pa siya ganun ka-significant para magbawas ng traffic. sa bagay kasi maliit lang yung dala-dala eh. Kasi, At saka ilang pa lang tayong robot doon. hindi, I mean, pag mas malaki kasing kayang i-deliver ng robot, mababawasan yung mga nagdi-deliver na sasakyan. So, bawas ulit lang sa Pero kanya. usually naman kasi motor lang naman yun eh. Pero yun nga, pagka nasa sa ganong scale na siya, kasi di ba may mga deliver doon na maramihan talaga. Parang groceries. Nakapanood na kasi ako yung hindi yung kinakancel niya kasi hindi siya tinipan. Ayun. Ibalik ko lang dun sa may yung sa jeep nga, yung facing out of jeep. Facing out of jeep. Facing out ng jeep. Ano bang off yun, di ba? Hindi, parang magkaduktong kasi yung facing out of jeep. Parang Anyway, di ba kasi ang counter argument niya, paano naman yung mga chopper, yun lang yung trabaho nila. Chain reaction uli, kasi parang mag-o-open up dapat yung mga, kunwari, sana may factory na instead na robotics, laborer ang kukunin. Yung tao, yung parang ganun sa manufacturing or kung saan man, automotive. Yung sa tingin kong kahit papano is hindi naman sa tingin ko mas magiging improvement pa sa kanila yun eh. Para lang sa akin depende na lang sa case ng tao kung matipuno pa versus doon. Kasi di ba may mga jeepney driver na medyo may katandaan na. Hindi, pero ayun nga. Ano palang rule sa ganun? May rule ba sa ganun? Yung edad sa pagdadrive? Wala naman yata. Wala naman yata. Hanggat able ka eh. Hanggat able. Oo. Ang alam ko. Anyway. Hindi yun. Kasi sa tingin ko, parang ayos yun, di ba? Parang improvement yun para sa yung, anong tawag dito? Sa kanila, na mas yung trabaho ganito, tas medyo mas malaki siguro yung sahod. Hindi, kung yun nga, kung mag-wishful thinking lang din. Kunwari, mag-a-adapt ng kung hindi man modernized jeep or kung ano yung balak nilang gawin.
yung hindi maging driver, maging mekaniko na lang. Oh, Hindi yun, naman yung na mga lang, ganun. pero sa maintenance sila. Oo, 'di ba? Yun nga, Diba? yung basta sa tingin ko pwede Sa siyang mapalitan related eh. dun, Pwede oo. siyang mapalitan na hindi na yung pag wala ng jeep katapusan na ng ano mo. Tsaka ang gawin, lahat disahod na lang. Ayun nga, Para, kasi syempre yung iba dun, ipupush pa rin na, mas malaking kikitain ka pag pag nag-drive. driver, Oo, ayun. mas malaki Kahit yung mga posible ko. tricycle driver rin, 'di ba? Kung kunwari tatanggalin na yung ano, pwedeng yung iba mako-convert as bus driver or yung yung pang-route talaga, yung one route bus, mga ganun. Tapos or kung magkaroon ng mga train, edi magiging train conductor Operator, sila oo. o operator. Tas yun nga, yung Mas iba, maganda talaga pag, alam ko kasi puro private yung kadalasan sa mga ganyan. Kaya parang Kanya-kanya. may naiipit. Oo. Parang may si James Deacon atang nagbanggit niyan na kung hahawakan yata siya ng government, tama ba ako? Yung Oo. basta hindi na siya private. Oo. Kasi sa private lang naman yan yung mga medyo nang iipit yata yung iba eh, di ba? Or yun nga, parang kailangan. Hindi siya centralized, parang ganun. Oo. Pero pag gobyernong may hawak, hindi pinapasahod kayo ng gobyerno. Yun nga Kasi lang. noon yun yung parang naiisip ko or narinig ko na parang pwedeng isolusyon. Noon, para hindi na naghahabulan sa EDSA ng Oo, magsakay kasi na nga magsakay. sa boundary. Oo, mga Oo. ganun. Pag disahod na. Tapos ano pa, kaso lang lagi na mag-ending yan kung government naman yung magpapasahod, baka naman yung bulsa-bulsa na corrupt na naman. Ay, talaga. Kaya mag-migrate na tayo. I-delay. I-delay. Anyway, pero yun lang yung mga gusto kong i-adapt dito sa Pilipinas. Sa tingin ko naman parang ang dami pa eh. Pwede nating i-improve as a country, no? So, pero tulad ng Pilipinas, yung ubos oras na. natin ubos na rin. Pangalawang beses ko na tinatry i-close to eh. Parang yung mga sidewalks natin closed lagi. Ito lang, mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Ito ang row 4. Boys at the back, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out.